Hello, kumusta po ulit sa lahat? Meron po ulit tayong sasagutin na katanungan dito sa ating tanungan segment o bilang air conditioning technician po o aircon tech. Ito po yung magiging sagot ko. Ito po yung tanong niya. Yan. Paano po may iwasan na pasukin ng butiki ang split type aircon? Please response po. Okay, napakadalas na problema nitong tanong niya dahil madalas pinapasok ng butiki yung mga aircon lalo na sa outdoor unit sa mga split type aircon at nagkakaroon ng problema doon, pumuputok yung board o nasusunog yung mismong main board, yung PCB. Tapos syempre hindi nagagana yung aircon o hindi na makakapagpalamig ng kwarto natin. So, meron po akong nakita actually pero hindi ko pa po ito sure. Hindi ko sigurado kung effective pero may nakita na akong gumawa at hindi ko rin gaano pang sigurado. Please paki-comment nyo po kung ano po yung naging epekto dun sa mga napag-try na. Meron po akong nakitang gumagamit ng parang kulambo. So, naglagay po sila sa buong aircon nun sa condensing unit para hindi makapasok yung mga insekto. Kasi iniisip ko rin bakit pumapasok doon yung butiki. Kasi wala naman siyang kailangan doon. So, ibig sabihin, meron siyang nakikitang pagkain doon. Siguro meron siyang sinusundan ng mga insekto. So, pag sinundan niya yung insekto, kakainin niya. Yun. Tapos minsan nadidikit siya doon sa mga parts ng board. Nasusunog yung board dahil nga mag-short circuit. So, may nakita akong ganun yung parang kulambo. Ngayon, kung titingnan ko, kung iisipin ko, medyo baka makaapekto sa airflow. Pero kasi sa mga probinsya, usually talaga marami ring mga insekto eh. So, hindi ko pa ito ganong sigurado kaya sana mag-comment din po kayo para at least kung may mga mag-comment na nakasubok na, marami rin pong makakabasa doon sa comment nyo at mas marami rin pong matutulungan. Ganun yung ginawa nila, naglagay sila ng kulambo doon sa mismong condensing unit. Pero ako sa tingin ko po as technician, makaka-apekto ng kaunti yun doon sa airflow. Lalo na pagka kumapal yung alikabok doon sa parang pinakakulambo. Kaya maganda yun pag ganun, laging alaga sa linis. Yun. Siguro talagang yung mga gagawa lang nun, yung mga nasa probinsya at maraming insekto doon sa paligid ng aircon para at least mas makamura sa magiging gastos kasi pagka nasira nga naman yung board, mas mahal yung gastos nun. Baka abutin kayo ng mga nasa 10,000 pataas kasi medyo mahal yung main board. So yun, kung yun yung pinaka magagawa at isa pang suggestion ko, maganda ma-eliminate din po yung mga langgam. So isa po siguro yun sa naiisip ko na sinusundan ng mga butiki eh. Kasi usually yung mga langgam nagbabahay din sa mga board ng aircon eh, sa mga electronics eh. So siguro maganda meron ako nabasa minsan na sa isang article na ayaw daw ng mga langgam sa petroleum jelly. Kaya lang parang masyadong magastos no pag petroleum jelly. So siguro maganda maglagay tayo ng chalk. Yung chalk na pang ipis, pang langgam, pang mga insekto. Lagyan natin lahat ng mga pwedeng daanan ng langgam papunta dun sa outdoor unit para at least maiwasan yung pagpunta ng mga langgam dun. Tsaka yun, siguro maganda regular cleaning na rin. Pagpasensyahan nyo na po yung mga sagot ko dahil hindi ko talaga sigurado, ayoko magmagaling. Gusto ko lang na i-up itong tanong niya kasi madalas po talaga mangyari ito, maraming mga butiki na pumapasok doon sa mga main board. So yun yung naisip ko, posible na may pumapasok doon na insekto na gusto nilang kainin kaya sila pumapasok doon. So yun lang po, yung kulambo, tapos yung insect repellent na chalk, tapos kung ano pa po yung mga pwede nating matanggal siguro sa paligid ng aircon doon na pinagmumulan ng mga insekto, maganda po ma-eliminate lahat. Yun lang po at sana makapag-comment din po yung mga naka-experience niyan at kung paano yung mga ginawa nyong technique para hindi na bumalik yung mga insekto doon sa aircon nyo. Sa mga na-experience po na pumasok na doon sa board yung butiki at nakapagpalit ng board, please paki-comment din po. Paki-like, paki-share, paki-subscribe po. Maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless.